August 23, 2015, isinulat ni Narciso Olalo sa kanyang wall sa Facebook ang mensahe ng Diyos bago nangyayari ang bagyong Itaw sa Japan. Mensahe ng Diyos: nasa loob ako ng isang bahay na simentado at nagulat na lang ako dahil biglang umulan at humangin. Lumakas ang hangin hanggang nabasa ako sa loob dahil ang ulan pumapasok na pahiga. Kumukubli ako sa poste ng bahay pero nababasa pa rin ako dahil sa lakas ng hangin. Bigla na lang ako nalungkot pero narinig ko na lang ang boses ng Diyos Ama. Ang lahat ng mensahe ko ay paalala ito sa mga taong gawa ng lumangoy na sa putik ng kasamaan at kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, may malakas na bagyo na tatawagin kong super bagyo. Ang hangin nito pumapasok sa bahay, pahiga na kasama ang tubig ulan. Ayon sa mensahe, naliliponin na niya ang mga taong makasalanan. Itong lahat na nangyayari ngayon sa mundo, lalo na sa Pilipinas na tinatawag ng Diyos na makasalanang bansa, at pinalalahanan na niya tayo upang makapagbago, makapagsisi at magkaroon ng tunay na paniwala na mahalin ang Diyos na walang kapalit. Tugma na naman ang mensahe ng Diyos na isinulat ni Narciso Olalo bago nangyayari ang bagyong Itaw sa Japan. Ang sabi ng mensahe, umulan na malakas ang hangin at tatawaging super bagyo. Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng trahedya. Malinaw na kausap ni Narciso Olalo ang Diyos. Panoorin ninyo ang video na ito. Ito ang mga eksenang bumungad sa mga rescue helicopters Huwebes ng umaga sa Joso City, Japan. Tinatangay na ng rumaragasang tubig ang mga kabahayan. Lubog sa baha ang malaking bahagi ng syudad nang umapaw ang mga ilog dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng bagyong si Etaw. Base sa tala ng Japan Meteorological Agency, record-breaking ang dami ng ulang ibinuhos ng bagyo sa silangang bahaging ito ng Japan. Ang imahe ng pagragasa ng tubig parang nakakawig pa ng manalasang tsunami noong 2011. Makikita ang mga residente kasama ang kanilang mga alagang aso sa mga bubong ng kani-kanilang mga bahay. Ang lalaking ito halos nakatuntong na lang sa sanga ng puno habang nakakapit sa poste, kumakaway para mailigtas ng mga rescuer. Isang 70 taong gulang na lalaki ang hinihinalang na trap sa loob ng kanyang bahay bago tangayin ng malakas na agos. May isa ring 63 taong gulang na babae ang pinaghahanap nang gumuho naman ang lupa sa tabi ng kanyang bahay. Tinatayang nasa 70,000 residente ang inilikas dahil sa matinding pagbaha. Nagpalabas na ng highest level of emergency warning ang gobyerno sa Ibaraki Prefecture kung saan naroon ang Joso City at maging sa Tochigi Prefecture na apektado rin ng pagbaha. Ayon naman kay Philippine Ambassador sa Japan Manolo Lopez, wala pang naiuulat ng mga Pilipino na namatay o nasugatan dahil sa pagbaha. Gayunman, ayon kay Lopez, may halos 20,000 Pilipino ang nakatira sa mga binabahang lugar sa Japan. Definitely, there are Filipinos, but as of 15 minutes ago, we have not received any reports of any of our nationals affected by this. But it doesn't mean that they may not have been evacuated. So that's very possible, but usually the local governments take very good care of their residents. So as of casualties, so to speak, no, we have not heard. Patuloy ang koordinasyon ng embahada sa mga Pilipino sa Japan. Jing Castañeda, ABS-CBN News.